Hello! Tapos na ang pamamasyal namin ni Tita. Ba't ipasyal kayo namin uli paglabas namin dito sa GAR? Ngayon, part 2, interview ni Tita. So, emphasize lang namin guys, yung pag-abroad dito sa France, specifically sa France ha, sa Europe kasi, example sa Europe, sa Germany, sa London, merong job hiring doon. Samantalang dito sa France, walang job hiring. Okay? Yes. Maliwanag yan. So, madami ditong mga kababayan natin, not to mention, it's their privacy. Nagte-TNT sila. Bakit pinili nila dito sa France? Kasi madami ang beneficiaries and benefits ng matatanggap dito. Mga beneficiaries, as I said, ang anak mo, kahit ikaw nagtrabaho dito walang papel, dalhin mo yung anak mo, pwedeng makapag-aral yung bata dito. So, kahit anong degree holder ka doon sa atin sa Pinas, kahit doktor ka pa, abogado, pagdating dito sa France at hindi mo siya ina-upgrade at inaral under language to hindi ka ma-recognize as your profession. So, maging tumba niyan, maging bagsak niyan, kung may tiyaga ka, may sipag, may nilaga ka. Pero ang work, type of work, pwede ka maging nanny, babysitter, or old sitter, or mga, said na, caregiver, or dito tinatawag na auxiliary du vie. So, cleaners, yan, commonly, cleaners, mas madali. Kasi meron naman mga amo mayayaman, yung mga kahit na sa bahay lang nag-work, madami yung benefits, lalo na yung mga amo mayaman at mabait. Magaling yun magbigay ng sahod. Merong 15 euro per hour. You see, or lagpas 18 or 20 euro per hour. So, kung 20 euro per hour, 1,000 pesos na yan, guys. O, diba? Ano na yan? Kalahating sako ng bigas. Baka marami na namang tumakas niyan. O, hindi natatakas, ha? So, kung takas na mula Middle East papunta kung tatakas man, magpakabait kayo dito kasi it means of living naman ang hinahanap nyo dito para gaganda ang buhay ng buong pamilya. So, si Tita, kasi ako, wala akong experience sa work dito. Puro lang ako palaboy, lalamunin. Uy, pero madami akong tinulungan. Uy, magdilang anghel si Tita. Madami akong tinulungan, mga papers. Pero si Tita na magsabi sa inyo, sa lahat ng experience niya, kasi din si Tita, caregiver, auxiliary du vie. Yung pare-pareho yun. Auxiliary du vie, it's a form na caregiver sa atin. So, pero all English around yun. English lang ang auxiliary du vie is French na language. Ang caregiver, English yun. O anong, si Tita madaming experience kasi reflexology din siya. So, that's another thing. Yeah. Yes. So, si Tita na magsabi ng niya dito, experience. Kasi yung swelduhan dito, halos magkapareho lang kayo. Mga around 2,000 minimum. Maximum niyan, 2,500 or 3,000 kung mayaman yung employer nyo. Depende na yan sa usapan nyo. Si Tita may mayaman na employer. Puro secret. Puro sila mayaman. Hindi ako pwedeng magtrabaho ng walang ibabayad yung aking employer. Yes. Yeah. Tapos Tita, yung trabaho na yon, magaan, mabigat? Depende, kasi kung ang aalagaan ko ay bedridden na, mabigat yun. Kumikilos pa. Mabigat yun. Depende sa aalagaan mo. In my 30 years experience, 30 years ko na rito eh. So from the very beginning, hindi ko naman nagamit yung aking, actually hindi ko ginamit yung profession ko as a commerce graduate and yun nga, BSc Ed din yun, kung tutuusin, Bachelor of Science in Religious Education and Guidance and Counseling. Pero yung reflexology, nagagamit ko dahil may mga kliyente pa rin ako.
Oh, pang part-time. Part-time. O, di ba? Bread and butter. Ayan, mga technique pag mag-abroad kayo, kailangan may nalalaman kayong ibang Extra. pang extra income. Yan Ayun, So, sige. Depende kung anong magiging trabaho mo dito. Dahil nga, yun, Basta i-enjoy na lang lagi. sabi nga ni Lynn ay pagpunta sa Europe, depende kung saan parte ng Europe. Pero yung pinsan ko, si Ada, nasa Paris, nai-upgrade niya yung kanyang pagiging accountant, nag-aral uli siya. Kasi may difference, counting units na difference dito sa debit and credit sa accounting. Pero salamat sa Diyos, ngayon nagagamit na niya yun. Yan. Congratulations accountant sa pinsan. Okay. Karamihan dito, meron yung mga guardian, meron yung couple sa bahay. Sa villa. Malalaking bahay yun. Meron yung nanny. Yung couple, yung husband mag-driver, yung tutulong din sa wife niya kung all around yung wife, mag-cook, maglinis, di ba? Cleaners. Yes. Ganun ang mga trabaho dito. Ayun, Pero, mostly. Ang mabuti lamang sa Pilipino, generally speaking, pinagkakatiwalaan ng employers. Yes, proud Filipino tayo. Tsaka maraming Filipino nag-work sa yacht. Yeah. Pinagkakatiwalaan sila dahil una, may mga aral, honest. Yun, Hindi ko honest masasabing lahat, merong isa o dalawa na dishonest din. Kaya ang sinasabi namin, once you come here to work, honest ka talagang katanggap-tanggap. Okay. Ika nga ay ayusin yung pamumuhay dahil we went here for an objective, a very good objective for the future of our families. Yeah.